Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 24. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito. Kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin niyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs. Dahil baka nandun na mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat po ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na ito. Maaari din ninyong isulat yan sa comment section po sa baba ng video. Thank you. So, kuha muna tayo ng, ng mga trinkets po. Tignan natin ko ng messages sa inyo ng spirit. Through the trinkets, napakaganda. Paunang trinket ninyo is the coin. Ayan, so this is about investments, this is about money, this is about wealth, no? So maaaring may mga financial blessings or financial opportunities na parating sa inyo dito around this time. And ano din ito, this also signify na you're going to pursue, no? Kung ano man talaga yung mga gusto ninyong mangyari para sa sarili ninyo, para sa buhay ninyo, no? So what else? We have Hamsahan. Ayan. So this is about dispelling negative energies, no? Sa inyo, sa sarili ninyo, sa energy field ninyo, Aries. So that is also about protection, no? Ninyo, pagpo-protect ninyo ng inyong sarili from negative energies. So maaring gumagawa kayo ng mga ritual din, or nagdadasal talaga kayo lagi, or maaring siguro ang iba sa inyo nagsusuot ng mga protective crystals and stones. So maaring mga ganun din ang ginagawa ng iba sa inyo. What else? We have Cupid. Ayan. So this is about affection. This is about romance. This is also about attraction, desires, yung mga ganon, ano? Maaari din dito na meron ditong mabubuong bagong love connection between you and another person, Aries. So, tignan natin kung anong mga cards na lalabas para sa inyo. Aries, we have 3 of Wands. Napakaganda because this is a good fortune card, no? This is a good fortune energy. Kaya, kung ano man yung mga pinaplano ninyo, kung ano man yung mga ine-envision ninyo para sa sarili ninyo, pagdating siguro sa trabaho, career, pagdating sa negosyo, maaaring ganon, at gusto nyo nang simulan, gusto nyo nang i-roll out yan around this time, makakaasa kayo na magiging maganda ang takbo, no? Ng kung ano mang proyekto na yan or endeavor na yan, no? Yung parang ganon. Kasi maswerte kayo sa ngayon and you're going to start, if you're going to start that endeavor sa ngayon, makakaasa kayo na that may be talaga successful ang kakahinat na ng endeavor na yan, no? Para naman sa iba sa inyo, Aries, maaring may mga travel plans ang iba sa inyo dito, no? Maaring yung mga travel plans na yan is an international travel, maaring travel by air, maari din na travel over water yan, no? Maari din ang iba sa inyo dito is a seafarer, maaring ganon, or maari din ang iba sa inyo ay magtatrabaho abroad, no? Maaring ganon. At siguro naghihintay na kayo ng flight niyo sa ngayon, maaring naghihintay na kayo ng visa, ng pag-release ng passport niyo, no? Para magtuloy-tuloy ng application niyo for abroad. So, maaaring ganon ang sitwasyon ng iba sa inyo, Aries, and good luck, no? Maaari din na may kasalan ng iba sa inyo dito. Maaring kayong ikakasal or maaring may pupuntahan kayong kasalan din, no? Aries, we have Emperor energy. Ayan, napakaganda, no? Kasi order will be back sa buhay ninyo. Maaari talaga ngayon na ang focus ninyo is your laying a solid foundation in your finances, in your career, sa kaperahan ninyo, at sa pamilya and relationship, no? Yun ang gusto ninyong pagbigyan ng panahon ngayon, pag-ukulan ng attention ninyo ngayon, ang pag-lay ng solid foundation sa mga areas na yun. Kasi, maaari, Aries, na yung mga nakaraang
nakarang araw, nakaraang weeks or buwan, maaaring nagkaroon kayo ng distraction, no? May imbalance na nangyari sa buhay ninyo. Maaaring nagkaroon ng distraction, kaya somehow maaaring napabayaan ninyo o na-neglect ninyo ng konti yung mga areas na nabanggit ko kanina, no? So maaaring ganun. Pero ngayon parang ano na kayo, you are back on your throne, no? You are back on your throne, at pag sisikapan ninyong makabawi doon sa mga areas ng buhay ninyo na medyo na-neglect ninyo in the past, no? Five of Swords. Ayan. So, dito naman parang may internal conflict kayo, no? May internal conflict. Maaring dahil nasa tapat niya yung Cupid, maaring yung internal conflict na to is regarding relationships, no? Maaring within the relationship, may rocky patch, no? Rough patch, ika nga, na nangyayari between you and your person. Maaring ganon. Maari din na may hindi pagkakaintindihan, no? Kayo at yung person. Maaring meron dito nakapagsalita nang hindi nagustuhan ng isa. Maaring nag-walk away ang isa dito para magpahupa ng tensyon, magpahupa ng init ng ulo. So, maaring may mga ganon, may conflict talaga, no? Maaring ganon din. Or maaari din na may mga decision kayong kailangan gawin related sa inyong relationship din na yun ang nagpapagulo ng isipan ninyo, no? Maaring yun ang nagkukos ng internal conflict ninyo, kasi maaring hindi ninyo mapagdesisyonan or hindi ninyo mapag-isipan kung ano ang mas magandang gawin, no, Aries? So, good luck to that, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy, and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 24. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo dito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang po na general reading ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong moon rising and Venus signs dahil baka nandun ang mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat po ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari din na isulat ninyo yan sa comment section sa baba ng video. Thank you. So, Leo, kuha muna tayo ng mga trinkets. Tingnan natin kung anong mga mensahe sa inyo ng spirit via through that trinkets. So, we have the G-clef. So, napakaganda nito because this is about peace, tranquility. This is about positive change and new beginnings. Kaya maaaring maraming pagbabagong mangyari or maganap sa buhay ninyo dito. It could be in any area of life, Leo. Depende sa inyong sitwasyon. Kaya naman, yung mga positive changes na to, it feels like to me na ito yung pagmumula ng tranquility ninyo, ng peace of mind ninyo. Kasi maaaring yung mga pagbabagong ito, parang long overdue na ang pagbabagong ito. Kaya finally, ngayon nagagawin na ninyo ang mga steps, no, na kailangan gawin para magkaroon na ng mga positibong pagbabagong mga bagay-bagay sa buhay ninyo. Ay ngayon magkakaroon na kayo ng peace of mind. Makakaluwag-luwag na ang inyong isipan. Ika nga, no, Leo? We have Eiffel Tower. Ayan. So, travel plans, no? May travel plans. Ang iba sa inyo dito, Leo, maaring yung mga travel na yan is bound for Europe, no? Maaring European countries ang pupuntahan ng iba sa inyo. Maaring trabaho yan, maaring related sa negosyo, or maaring pasyal, no? Maaring anytime soon, babiyahin ang iba sa inyo dito, or maari din na ito ay inyong dream, no? Maaring ito yung dream, ninyo, travel destination, yung Eiffel Tower na to, Leo. So, what else? We have Owl. Ayan. So, si Owl naman, this is about change then. This is about transformation. This is about intuition, no? Kaya, feels like
divinely guided kayo, Leo, dito sa mga changes na parating. Kasi, di ba, meron tayong positive change. This is also about change and transformation. So, yung mga pagbabagong mangyayari dito sa buhay ninyo, divinely guided kayo. So, napakaganda. Kasi, ibig sabihin nito na kung anong mga pagbabagong ito na mag-unfold sa buhay ninyo, this could be in alignment with your purpose or could be in alignment with your destiny. Talaga, no? So, that is really beautiful. Paunang card ni Leo, we have Queen of Pentacles, beautiful energy. This is a very nurturing energy, very abundant and prosperous energy din. Kaya napakaganda din ang hatid na energy nito sa inyo kasi maaring may mga pagbabago dito pagdating sa inyong financial landscape, Leo, no? Kasi maaring meron ditong dumating na mga financial opportunities. Kunyari, bagong trabaho, additional na source of income, di ba? Maaring business opportunity yan, career opportunity, maaring mga ganong sitwasyon, no? That is going to bring forth abundance and prosperity talaga sa buhay ninyo. Kaya magiging maayos talaga ang takbo ng buhay ninyo dito. Yung mga positive changes na to, maaring nasa area ng kaperahan sa buhay ninyo, Leo. So, this is really a beautiful energy talaga, no? At maari din ang iba sa inyo, maaring isa na kayong nanay talaga, maaring ganon, and you are taking care of your kids, maaring ganon din ang sinasabi ng card nito para sa iba sa inyo, na you are taking care of your kids. Maari din na some of you are taking care of other people's children kasi maaring nagtatrabaho kayo, no, as a caregiver. Maari din na nagtatrabaho kayo sa isang institution na nangangalaga ng mga bata or nangangalaga ng mga elders. So maaring ganon, maaring yan ang inyong karera, no, Leo? So what else? We have 10 of Wands. Ayan. So 10 of Wands. Merong burden. No? May mga bigat na dinadala ang iba sa inyo dito. Maaring emotional burden yan. Maari din na burden yan na pagdating sa trabaho or pagdating sa pamilya. No? Maaring yung sobra-sobrang, ang tawag dito, sobrang task naman ang binibigay sa inyo dito sa trabaho. Maaring yun ang hirap, yun ang nagpapabigat, nagpapa-stress sa inyo dito, Leo, no? Maaring ganon. Or maybe you are working long hours na napapagod na kayo, nai-stress na kayo, parang wala nang life after work, no? Ang sitwasyon kasi pagod na kayo eh. Pag-uwi ninyo, parang tutulog na lang, di ba? Tapos gigising na naman ng maaga para magtrabaho muli. So, maaaring ganun ang sitwasyon, umiikot na lang na ganyan ang routine ng iba sa inyo. Maaari din sa pamilya to, no? Yung household chores naman, obligasyon pa, mga responsibilidad pa, parang siguro nasa inyong balikat din, no, Leo? Kaya nai-stress na din kayo. Pero ngayon, alam mo, you are giving up na, kumbaga, sa sitwasyon na yan. Para ngayon, maaring magsalita na kayo, maaring magsabi na kayo ngayon na kailangan ninyo ng tulong, kailangan nyo na ng suporta, maaring gano'n, no? At magkakaroon na kayo ng improvement, no, sa lagay ng iyong sitwasyon, sa lagay ng iyong kapangangatawan, kasi maaring ito ninyong pagkakataon para maibalik naman ninyo sa sarili ninyo ang pangangalaga, kasi magkakaroon na kayo ng mas maraming oras para sa sarili, no, Leo? What else? We have Temperance. Ayan, yung patience ninyo dito, no? Parang yung patience is paying off na ngayon. Kasi nga, 'di ba, sa sitwasyon ng 10 of Wands, parang ang tagal ninyong nagtiis, ang tagal ninyong nagtiyaga sa sitwasyon na 'yan. Pero ngayon, 'di ba, nagpasensya kayo na nagpasensya, kinaya ninyo ng kinaya, pero ngayon parang sasabihin ninyo na yung paghihintay ninyo ng tamang pagkakataon para makapagsalita na kayo, or naghintay kayo ng tamang pagkakataon para matapos na, no, yung hirap
o yung stress na ito na dinala ninyo for so long ay finally dumating na, no? Nagkaroon na kayo dito ngayon or magkakaroon na kayo ngayon ng lakas ng loob para buksan, no? Buksan ang usapin yan pagdating sa pamilya, kung sa pamilya man yan, or pagdating sa trabaho, kung sa trabaho ang sitwasyon na ganyan, no? So, parang ngayon, parang meron kasi kayong dito ngayon, angelic guidance, no? Meron kayong angelic guidance at maaring tinulungan kayo ng mga angels niyo dito na lumakas ang inyong kalooban talaga, ma-activate ang inyong courage and inner strength para magsalita na kayo, para maglakas loob na kayo, no? Nasabihin na ang totoong sitwasyon ninyo dito sa trabaho man or sa pamilya, no? So, good luck to that, Leo, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Rising, and Venus sign. Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy, and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 24. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin niyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs dahil baka nandun ang mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat po ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari din na isulat ninyo yan sa comment section sa baba ng video. Thank you. Kuha po muna tayo ng trinkets. Tingnan natin ang mga paunang mensahe sa inyo ng spirit. We have the coin. Ayan, napakaganda. Kasi this is about wealth. This is about investments. This is about kaperahan na maaring dumating, no? Financial opportunities na dumating sa buhay ninyo around this time, Sagittarius. Maari din na ang iba sa inyo dito, talagang sisikapin ninyo ngayon na i-pursue na ninyo, no? Kung ano man ang mga gusto niyo talagang gawin or gusto ninyong mangyari sa buhay, no? We have tortoise. Ayan. Ayan. So, slowly but surely, di ba? So, ngayon, parang unti-untiin nyo na, no? Na ituloy ang mga pangarap ninyo. Parang unti-unti nyo nang gagawan ng paraan ngayon kung ano man yung mga heart's desires ninyo, no? Kasi maaring hindi yan talaga yung mga hindi yun yung career ninyo ngayon, hindi yun yung trabaho ninyo. Maaring meron kayong ibang dream job, dream career, maaring ganon. At maaring ito na ngayon yung pagkakataon, no? Na talagang gagawa na kayo ng paraan para masimulan na, no? Hindi man mabilisan, hindi man kayo magra-rush, pero at least, di ba, magsisimula na kayo ng first step ninyo towards that. So, what else? We have the key. Ayan, napakaganda. Nasa inyong mga kamay ngayon, Sagittarius, ang pagbubukas, kumbaga, ng mga bagong pinto for new opportunities and possibilities para sa sarili ninyo, para sa buhay ninyo, no? Unang mensahe sa card, we have 10 of Wands. Ayan, so this is the energy of ending and beginning, no? So may mga magtatapos na dito at magsisimula kayo ng panibagong buhay, no? Kasi yung mga tatapusin niyo dito, ito yung mga nagpapabigat sa dibdib ninyo, nagpapabigat sa isipan ninyo, sa balikat ninyo, sa dibdib ninyo, yung mga ganon. And finally, you are going to put an end to that. Kung ano man yung mga nagpapa-stress sa inyo, nagdedesisyon kayo ngayon na tapusin na yan, no? Nagdedesisyon kayo ngayon na bigyan ng pagkakataon ng sarili ninyo na magkaroon naman ng healthier life, no? Kasi parang dito, nahirapan na kayo eh. Matagal na kayong ganitong sitwasyon. Nahihirapan na kayo, nabibigatan na kayo, no? Kasi maaring yan, trabaho, maaring trabaho pa rin sa bahay, trabaho sa opisina, yung mga sobra-sobra na. Working long hours, tapos pag uwi ninyo sa bahay, kayo pa ang gagawa ng lahat, no? Yung mga along those lines, ang ganap dito, maaari ng iba sa inyo, Sag. Kaya ngayon, parang napagod na talaga kayo at nagising na kayo sa katotohanan na bakit ganoon ang sitwasyon ninyo samantalang
maaring matulungan naman kayo ng ibang tao sa paligid niyo, di ba? Kaya you are putting an end to that. We have the Emperor energy. Ayan. So, you are going to, do the things to be back in order na. No? Maaring ito na yon. Dito na kayo magsisimula. Gusto nyo nang ibalik sa order. Gusto nyo nang ibalik sa tamang sitwasyon ang buhay ninyo dito. No? Kasi, di ba, sa daming ginagawa ninyo sa trabaho, sa daming ginagawa ninyo sa bahay, parang hindi nyo na nabibigyan ng oras ang sarili ninyo. Yung pag self-care ninyo, di ba? Pag-unwind, pag-relax, parang wala na kayong ganun. Kaya ngayon, parang marirealize niyan, na ninyo yan, na it's about time na ibigay naman ninyo yan sa sarili ninyo. No? So, going to bring the order back sa buhay ninyo ngayon at magiging maayos na ang lahat. No? For others of you, maaari din na may promotion dito, Sagittarius. Maaring may promotion dito into a leadership role ang iba sa inyo. Maari din na ang focus ninyo ngayon, Sagittarius, is your finances, your career, your negosyo, or family and relationship, no? So, maaring ganun din ang sitwasyon ng iba. The lovers, ayan, pag sabi ko ng focus ninyo is family and relationships, yun din si pasok si lovers, diba? So, ang iba sa inyo talaga dito, you are really going to bring your attention or most of your attention sa inyong relasyon, no? Maaring na-neglect ninyo ang relationship ninyo in the past, no? Or recently, kasi maaring marami kayong ginagawa na iba't ibang klase, maaring nasobrahan kayo ng kakatrabaho, diba? At hindi na ninyo na-nurture, hindi na ninyo na-cultivate ang inyong relationship, no? So, maaaring ganun ang sitwasyon. At ngayon na maisasayos nyo na ang lahat, mailalagay nyo na sa tamang kalagyan ang mga bagay-bagay sa buhay ninyo. So, magkakaroon na kayo ngayon ng panahon para maasikaso naman ninyo ang inyong pamilya, ang inyong relasyon, diba? Maaari din ang iba sa inyo dito, if you are still single, no? Maaring ma-meet na ninyo dito yung inyong soulmate, ang inyong twin flame, or yung potential ninyo na maging boyfriend or girlfriend or asawa, no? Maaring around this time makilala nyo na ang person ninyo, no? So, yun din ang ganap dito. It could also be that you are going to enter into a new love and romantic relationship, Sagittarius. So, good luck, no? Kung gano'n ang inyong sitwasyon. That's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.